Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 50 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang naghahanda ang puwersa ng counter-invasion sa Timog para sa laban na nasa anti-monster White Castle. Takot at kalituhan ang bumalot sa mga sundalo nang makita nila ang mga halimaw mula sa lugar ng mga halimaw. Ang mga nilalang na ito, na mas malalakas kaysa sa karaniwang mga halimaw na may gintong mata na matatagpuan malapit sa mga guho, ay hindi pa rin ganoon kalakas na hindi kayang labanan ng karaniwang sundalo, ayon kay Beowulf. Sa gitna ng kaguluhan, buong yabang na ipinagmamalaki ni Batch, isang kasapi ng Black Dragon Knights, ang kanilang lakas, sinasabing walang laban ang mga halimaw na gumagapang sa lupa laban sa kanila. Ipinaliwanag ni Agito, isa sa 4 na kinikilalang santo, na ang hukbong ito ay dating isang elite unit ng Holy Union na pinamumunuan mismo ni Vices. May kalamangan sila dahil ang mga halimaw na may gintong mata ay walang elementong masama. Ibig sabihin ay hindi sila manghihina dahil dito. Gayunpaman, nagbabala si Agito na ang tunay na laban ay paparating, laban sa mga mananakop mula sa timog na magpapakawala ng masamang elemento. Samantala, sina Lord Porali at Prinsesa Catleya, mga commander ng puwersa ng counter-invasion sa Timog, ay pumunta sa kani-kanilang kampo upang pamunuan ang sitwasyon. Gamit ang kanyang kasanayan sa blade set, pinamumunuan ni Sogo ang kanyang mga kaklase sa labanan, hinihikayat silang lumaban at mag-ipon ng karanasan bilang paghahanda para sa hindi maiiwasang malaking laban sa puwersa ng Timog. Bigla, isang kakaibang pagbabago sa atmosfera ang ikinabahala ni So, at kasama ng mga sundalo, napansin nila ang mga bagong halimaw na mas nakakatakot. Malalaking nilalang na may mukhang tao, na balot ng mga kaluluwa, ang nagsimulang umatake. Habang kinukuha nila ang mga sundalo at ginagawa silang pagkain. Isa pang halimaw, isang leon na may ulo ng tao, ay lumitaw mula sa mga pader at naglabas ng nakakatakot na pag-atungal. Nandidiri ang mga sundalo sa nakakatakot na tanawin at kinikilala ni Beowulf ang pagdating ng mga elite na halimaw mula sa mas malalim na bahagi ng lugar ng mga halimaw. Alam niyang hindi nila kayang labanan ang mga halimaw na may mukhang tao, kaya nagpasya siyang bumili ng oras para makalikas ang iba at makipagkita sa pangunahing hukbo sa labas ng hilagang pader. Sa desperadong hakbang, nag-transform si Beowulf sa isang dragon, isang kapangyarihang nakuha niya matapos maligo sa dugo ng dragon na kanyang pinatay. Bagaman may panganib na maapektuhan ang kanyang kamalayan at alaala dahil sa transformation na ito. Alam ni Beowulf na kailangan niya itong gawin upang protektahan ang iba. Habang naghahanda siyang harapin ang mga kalaban, hinimok niya si Agito na mag-utos ng pag-urong. Si Sogo, na nakikita ang kabayanihan ni Beowulf, ay nag-aalangan umalis. Nakiusap siya na sana'y ligtas si Beowulf, umaasa pa rin na may matutunan mula sa kanya. Sa wakas, sumang-ayon siyang lumikas kasama si Minamino, habang si Beowulf ay sumugod upang labanan ang mga halimaw. Pinangangalagaan ni Sogo ang likuran ng kanilang grupo, binibigyan ng pagkakataon ang mga kasama na makalayo. Ngunit bago sila tuluyang makaligtas, dumating pa ang mas maraming halimaw mula sa kalangitan. Lumalala ang sitwasyon habang dumarami ang mga reinforcement ng mga halimaw, halos wala ng pag-asa para kay Beowulf. Si Sogo at ang kanyang mga kaklase ay nababahala para sa kanyang kalagayan habang patuloy nilang sinusubukang panatilihin ang kanilang mga posisyon sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng matinding labanan, dumating si Ebes, isang makapangyarihang kakampi, na hawak ang mata ng isang halimaw na kanyang napatay. Pinatibay niya ang loob ni Sogo at agad na sumabak sa laban sa mga halimaw na may gintong mata gamit ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Habang naggangalit ang labanan, nanatiling kalmado at tiwala si Ebes, ipinapakita ang isang kakayahang higit pa sa kaya ni Sogo. Sa patuloy na laban, sumali si Oyamada, isa pang mandirigma, na may matinding galit at determinasyong hindi mapag-iwanan. Ngunit habang tumitindi ang tensyon sa pagitan nina Oyamada at Ebes, laking gulat ni Sogo nang bigla ang hatiin ng isang halimaw si Ebes na naiwan na lamang ang kanyang mga binti. Tuluyang natakot at nawala ng pag-asa si Oyamada,
tumakbo siya para iligtas ang sarili, iniwan si Sogo at ang labanan sa kanyang likuran. Habang tumatakbo si Oyamada, sumisigaw sa takot, napansin ni Sogo na tuluyan na siyang nawalan ng katinuan, nalulunod sa takot. Sa mga oras na ito, dumating si Brown ang uon, ang nakababatang kapatid ni Abyss, na naghahanap sa kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, bago pa makasagot si Sogo, inatake si Brown ng isang halimaw, nilaslas ang kanyang ulo, at iniwan lamang ang kanyang mas mababang mukha. Saksi si Sogo, Minamino, at iba pang mga kasama sa brutal na pagkamatay ni Brown, at nananatiling nakapako sa lugar, tulala at takot na takot. Ang eksena ay nagtapos sa kanilang pagkabigla at pagkahindik sa karumal-dumal na katotohanan ng labanan, habang patuloy na dumadagsa ang mga halimaw at bumabalot ng takot at pagkasira sa kanilang moralidad. At dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 50 ng Failure Frame. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.